na tayo mismo na nandito is alam kung ano ba yung system na pwede nating makita or malaman. Wait lang guys, i-refresh ko lang yung screen ko. Para at least malaman natin kung ano ba yung system na meron tayo. Kung ano ba yung ginagamit ng mga ano ba yung ginagamit ng ating mga coaches na system kung paano nila maximize yung kanilang negosyo. Especially using Canva in Facebook ads, maganda na alam nating lahat guys kung ano po ba yung step by step. Okay? Ano po ba yung step by step na kailangan nating sundan? Okay? Ito tingnan natin. Aha, lagay lang natin dito yung ating slide. Alright, eto na. Dahil mamaya, sa mga makakatapos po ng ating, sa ating makakatapos ng ating presentation or ng ating training is meron po kaming good news para sa inyong lahat. So abangan po natin yan, no? Abangan niyo po mamaya yung good news na i-announce namin sa lahat ng mga makakatapos ng ating training. Yan, insert ko lang ito yung slide na good news para po sa inyong lahat. Hindi ko pala naisama, no? Pero yun yung kagandahan sa atin ngayon. Okay, ito na. Yan, ready na tayo. Okay, slide. Share screen. And yun. So, again guys, magandang gabi sa inyong lahat sa mga nandito ngayon. And welcome po sa ating creative advertising workshop na nandito tayo ngayon para ituro po sa inyo kung ano po ba or paano ma-unlock yung power ng Facebook ads and Canva to level up our business or our marketing system. Kasi maraming mga negosyante ngayon guys ang nagtatanong paano ba nila mas mapapalawak pa yung kanilang nare-reach. Paano ba nila ito masosolve yung kanilang problem na nagda-drop yung kanilang sales or limited lang yung mga nagiging customer nila from time to time. So ano ba yung mga tools? Ano ba yung mga system na pwede nilang magamit to boost their sales, especially if ikaw ay nasa online na. Ayan, so yan yung pag-uusapan natin ngayon. But before we start, okay lang po ba na mag-participate po tayong lahat? Before we start, do you agree that regardless of the industry, every business needs sales? Pwede mo pakitype po ba yung pakitype yung yes if ikaw agree ka po ba na kahit anong industry, lahat ng negosyo kailangan ng sales? Tama ba? Ayan, sige, please type nga po yung yes. Please type yung yes. Ayan. So, ikaw ba ay nasa real estate, e-commerce, food industry, ikaw ay nasa healthcare and medicine, education and training, finance and investment. Ayan. So, marami pang iba, mga industry guys. Okay lang ba kung nababasa nyo yung mga industry na nakalist dyan sa aking screen? Okay lang ba guys na pakitype kung sino rito yung mga nasa industry na yan? Like halimbawa, meron po ba rito mga nasa real estate? Meron po ba rito mga nasa food industry? Kung man ay meron kang food business or kung ano man yan, or ikaw ay nasa education and training. Like halimbawa, ikaw ay teacher or ikaw ay online tutor, di ba? Marami pang iba. Nasa fashion ka ba in apparel? Meron ka ba tinitinda ng mga damit? Or ikaw ay nasa marketing and advertising, fitness and wellness? Guys, again, regardless kung nasa industry man tayo, we all agree na regardless kung ano man yan, lahat tayo kailangan ng benta. Kung walang benta, walang negosyo. Hindi po tayo charity, no? Kailangan po natin ng sales para magkaroon tayo ng income. Tama ba? That's why, ayan. So that's why, even i-present po namin sa inyo ngayon, yung isang formula na ginagamit namin for the past 6 years, okay, dito sa ating company, na tinatawag po namin na dropshipping system plus Facebook ads and Canva. Paano mo maximize yung Facebook ads and Canva using our dropshipping system? Paano nangyayari yon? Okay? So, ulitin ko dropshipping system plus Facebook and Canva equals sales. So, ito yung ginagawa po namin kung bakit kami nakapag-generate
ng sales sa negosyo na to using this formula. So ano nga ba yun? Ayan. So ngayon, ang pag-usapan natin number one, okay, is yung dropshipping versus traditional business. Abangan nyo po yan. Yan yung i-discuss natin. Ano pa yung mga advantages ng pagkakaroon ng dropshipping business or dropshipping system versus dun sa mga traditional na alam po natin sa ngayon. And then later, malalaman nyo kung paano i-leverage yung Canva, makapag-create ng eye-catching product images, and of course, the role of Facebook ads in business, kung paano ba natin mapapag-laki pa yung sales natin through our social media marketing. Ayan. So, are you excited? Gusto ko naman na pag-type yung letter E. Kung excited na po tayong matuto sa gabing ito, ayan, bago ko in-next, gusto ko mag-participate tayong lahat. Please type letter E para tuloy-tuloy po tayong lahat, no? Ayan, type letter E, letter E. Ayan, ayan. So, ito na nga. Ayan. So, dahil this training, meron po tayong question and answer. Question and answer. So, ngayon, ang gusto lang po namin sa inyong i-mention is kung meron kayong mga katanungan, okay lang ba na pakisulat muna sa inyong mga kwaderno or mga notepads ninyo, no? Para inyo, yung question ninyo is ma-discuss na po namin habang nagpe-present, ay madaanan na namin yung sagot. Okay? So, hindi nyo na kailangan tanungin ulit. Or, meron po tayong specific na slot for question and answer. So, i-reserve nyo po yan. Then later, kakausapin po namin kayong lahat ng may mga tanong. Sasagutin namin lahat ng yan. Okay? Ayan. So, ito na. Baka sabihin nyo, sino po ba itong speaker natin for tonight? No? Kanina ko pa ito pinapakinggan, tinititigan sa monitor ko. No? Pero sino nga ba to? Bakit ko ba kailangan pakinggan yung tao ngayon na napakinggan ng lahat? By the way, my name is Coach Chester Rosales and as founder ng ISL University and as executive director ng STSI. Ayan, tayo po ay negosyante rin kung ano po yung business na tinuturo po namin sa mga tao, is yun din po yung ginagawa namin for the past 9 years na sa e-commerce industry. Marami na po tayong natulungan, naturuan na makapag-start din ng sarili-sarili nilang mga negosyo, especially dito sa internet or sa online. Okay, kaya ngayong gabi is i-guide po namin kayo ng step by step kung paano din po namin yon sinimulan dati or paano namin ginagawa. Now, ano ba yung naging result sa akin? So, hindi naman sa pagbabrag, no? But gusto kong ipakita sa inyo na ito yung naging result sa amin doing this business at ito rin yung pwedeng maging result kung tatapusin po natin, maging result ninyo kung tatapusin po ninyo yung ating training sa gabing ito. Kasi, syempre, nagbigay na po tayo ng time. And I believe, hindi aksidente na nandito kayo ngayon sa aming Zoom event or meeting sa gabing ito, no? So, lahat tayo dito is may purpose. May nakita po kayo dito sa ating company or sa ating system, kaya po tayo nandito lahat. Okay? So, for the past 5 years, okay, doing this business, naging consistent top sales and advertiser po tayo. Naka-reward na po tayo ng different awards and incentives like napadala po tayo sa iba't ibang bansa and to travel for free because of our production or sa ating sales and yung ating budget sa advertising is na-maximize po natin. Okay? Kaya itinuturo namin ito sa mga tao kung paano din nila magagamit yung kanilang mga social media para sa ganitong klaseng negosyo. Okay, dito na rin tayo nakakuha. Okay, na mga All Expense Paid Tour. And then, nakapag-purchase na rin po tayo ng ating four wheels. Okay, yung fully paid na top of the line na MPB Mitsubishi Expander Cross Class 2020. Going 5 years na yung unit, no? And hindi lang yan. Even our 3-story house dito sa Manila and isa sa probinsya, yun yung naging result namin doing this business. Kaya, pwede rin makuha nyo, guys. Okay? Pwede nyo rin makuha yung ganitong result kapag tinutuloy po natin yung ganitong setup. Okay, now, ito, tingnan natin. Ayan. Ito is last year, ito yung aking naging nakuwang report. Okay? Then i-update ko to sa susunod, no? Dahil 2025 na. So halimbawa, no, tingnan natin sa ating sa inyong mga screen. Meron po ritong data or numbers na mababasa. Halimbawa, doon sa left side, okay, sa left side, yung may mga naka-encircle sa bandang baba, lower left corner ng inyong mga screen, magkano po yung total spent for the whole month? Ayan, for the whole month, guys, magkano po yung total spent na makikita ninyo?
Okay lang ba na paki-type sa ating mga chat box or sa ating comment section and sa ating inbox magkano po yung total na ads spent for the whole month ng January last year? 35,000 pesos. But, kung papansinin ninyo, magkano naman po yung na-generate? Magkano naman po yung na-generate na sales gamit ang budget na ito or sa amount spent na yan? Tama? Sa 276,000. Now, kung bibigyan ko kayo ng margin, okay, kung bibigyan ko kayo guys ng percentage, yung tipong, sige, ito yung porsyento mo, ito yung commission mo sa benta na yan, okay, ihahatiin natin. Bibigyan po namin kayo ng 50% discount sa sales or na benta ninyo. So magkano po yung 50% ng sinagot nyo na magkano yung sales? 276,000, magkano po yung 50%? Sige nga, sino rito may calculator magaling sa math? 276,358 times 50%, that's your income for the whole month. Okay, tama si Sir Troy, 138, okay, 1,000 pesos. Now, ililess natin yung amount spent sa left side, sa left side. Sa lower left corner, ililess po natin dyan sa 50% commission na yan, yung total spent nyo kasi yun yung gastos na binayaran natin kay Facebook para makapag-generate ng sales. So, ililess natin yung 35,819. Magkano na lang yung commission ninyo na binawasan natin ng budget or gastos sa ads, magkano na lang po yung naiwan or natira? Sige nga, sa mga nakakasunod, we have, ilang ba tayo dito? We have 44 participants, no? Magkano na lang po ang tira? Ayan, 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 ayan. Okay? So, tama si Maria Lu, no? 102,000 pesos. Now, the question. Ito yung tanong ko sa inyo. Gusto ko, bago nyo simulan, o bago nyo simulan pakinggan yung next slide ko, i-visualize nyo. Guys, ito yung naghihintay sa inyo na result